Sige, start tayo dito sa loob. Makikita nyo, ito, shift knob niya. Yan. Dito yung shift knob niya. So, ito hindi siya na-convert. Kasi yung kahapon na-convert na siya eh. Nailipat siya dito, aircon control dito. So, may kaibahan din talaga. So, depende sa nag-convert. Tapos, syempre, naka-Android monitor na rin siya. Naka-dashcam. Tapos, tingnan niyo yung ceiling niya. Naka-leather. Ang ganda ng pagkakagawa nito. Pwede ito gawin sa ibang mga sasakyan, no? Like sa APV, pwedeng paggawa ng ganito. Anyway, busina niya, ang lakas ang busina. Tapos niya, naka foot brake, pero din siyang mga mood lights. So, yan, pang switch ng mood. Tapos, yan, naka power windows din to. Yung kahapon, front lang yung power windows, yung likod hindi. Ito lahat naka power windows. Yan. Okay. Tapos, ito makikita nyo, mayroon siyang cute armrest dito. And naka-leather seats na rin to. Naka-leather seats. Okay? Oy, nag-auto-fold din pala yung side mirror. Tingnan yung side mirror, oh. Yan. Tapos, center lock. Ayun, naka-center lock din siya. Diba? Imagine mo, converted siya, napaka-cute, pero yung electronics niya, grabe. Ginawa din talaga. Ayan, no? Kala ko water parang ano yun. Oo nga. Bubukas, nakanda pa. May timer siya, oh. Mahulog ka piso. Tingnan mo. So, tinanggal ko ng susi niya, di pa siya namamatay. Ewan ko pag 0-0. Oh! Hindi ko yun alam. Ngayon lang yun nangyari. 5 peso. Anyway, pwede mo hulugan 5. Bawat 5, 5 kilometers. Okay. Exterior color of this one, yan. Black. Black siya. Maganda din naman yung quality ng pagka-paint. Pero kung kumpara doon sa isa, mas maganda yun. Pero ito okay naman siya. May mga konting ano lang talaga. Yung finish mo, tingnan mo. Pero okay naman siya so far. And wala ka naman, eto sa ngayon wala naman siya makikitang malalaking damage. Tingnan yung tires, bagong-bago yung tires niya. 155/70 rim 13, bagong-bago po yan. Kanina lang po, actually nagpapalit po siya kanina. Nung dinala sa akin kahapon, medyo luma na yun. Tapos ito, naka-disc brake dito sa front. Naka-mugs din siya. Dito sa likod, naka-drum brake. Tapos ito, yung nakaraan natin, hindi yun automatic door. Ito automatic ka, tingnan nyo. Ay, bullshit. Napahiya ko nun, ha. Unlock ba muna? Pipersahin. Automatic door siya. Pero ito, dito lang sa left side. Dun sa kabila, manual na. So kapag ibabalik mo to, ganun siya ulit. Tapos hindi mo na kailangan itulak. Magsasara siya ng kusa. Diba? Ito may minor scratch lang siya dito. Yan. Tapos naka roof rack din siya. Ayan, no? May roof rail siya, nilagyan ng roof rack. Tapos ang side mirror niya, makikita nyo, naka-chrome. Tapos may signal light din siya dyan. Okay? Dito sa likod, tara, meron din siyang bull bar. Ito, matibay na bull bar. So, pwede mong banggain. So, 5-seater siya. Pero actually, yung nilalagay dito sa likod, add-on na lang yon. So, pwede rin kayo maglagay dito actually ng ano ngayon? Yung ginagamit sa beach na upuan. Camper. Camper seat. So, pwede nyo rin to lagyan. So, add-on na lang po yun. So, yung nilalagay dito na dalawa. So, kung gusto nyo, 7-seaters, pwedeng gawin siya. Okay? Then, mattings nga, yan, okay naman lahat so far. Ito, tail light, buo naman. Buo din naman. Then, naka-wiper na siya dito. Super dark yung tint niya. Hindi mo talaga makikita sa loob. Tapos ito, manual na. Kapag mauupo ka dito, very comfortable din naman.
Yun nga lang, wala siyang aircon vent dito. Kaya, naglalagay sila dito ng excess or ng extra na fan ito. Same din naman nung nakaraan. Tapos ito, naka-power windows din to. Okay. Ang cute. Then, gas tank, okay, andyan na rin. Ito. Yun. So, medyo wala pa akong idea gaano sa mga engine nito. Hayaan nyo sa mga susunod, baka may mga iba pang unit na ganito. Or baka may nanonood, baka may mga idea kayo sa ganito. Wala pa kasi akong idea masyado. So, imagine, ito, Suzuki yung emblem niya, yung nakaraan, Nissan. Minsan, mayroon din Mazda. So, iba-iba din siguro. But, anyway, yung kahapon, 660cc. So, ito parang ang na-mention sa akin, 800cc. So, parang yun dahil. Kaya siguro medyo mas malakas-lakas yung power niya. Naka-bull bar na rin pala siya dito sa baba. Tapos may excess glide. Okay, so, ito asking price. Presyo natin ito is yung nakaraan 450,000. Medyo sir, ang mahal. Sabi ko kasi, yun nga, nag-transport pa niyan, tapos matagal kasi yung pina-reserve na unit. So, tapos bagong-bago pa talaga yun. Ilang months pa lang yun sa owner, pinibenta niya na. Ngayon, ito, kung hindi nyo kaya yun, na 450,000, pwede nyo ito i-consider. Ang selling price nito is only 300,000. The same din, ang kuha din nito dati is 350,000. Gumastos siya ng bang ilalim ng more than 100,000. So sabihin natin gumastos na siya over 450,000 din. Pero nagamit niya na rin kasi halos 1 year niya na to sa kanya. Kaya sabi niya, okay na ako, pwede na ako bumaba ng presyo. At ito, binibenta to ng owner kasi magpapalit siya at ang ipapalit niya ganito din. So mas mas upgraded daw. Siguro some other time makikita natin yan. But anyway, so ito muna. If ever interested kayo dito, ang asking price is 300,000. Siguro pwede pa naman natin yan i-negotiate. So pwede na lang natin pag-usapan. Okay? Pero hindi to pala pwede sa financing Even yung isa natin, hindi yung pwede sa financing. Cash lang po talaga siya. So, pwede naman kayo mangutang muna, mag-salary loan, tapos ibili nyo po ito. Okay? So if ever interested kayo at gusto nyo rin ito ma-drive, gusto nyo subukan to, tawagan nyo rin kami, samahan namin kayo at i-drive din natin to.